Magandang morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners all over the world. Sa ating mga kababayan na ngayon ay nagkukumahog. Mga ganon. Ibang kayod yung aking naiisip. Kung ano-ano kasi ang ating pinapanood dyan sa X. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa atin at nanonood via Facebook Live sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang panig ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating sarili dahil today ay Huwebes na. Isang araw na lang at magtatapos na naman ang isang linggo mong paghihirap. Pagdurusan ng iyong bulsa sa pagbibigay ng baon sa iyong mga anak. Pero very rewarding yan kapag na-achieve na namang anak mo yung mga bagay na hindi mo na-achieve dati. Tama! Magandang umaga rin sa ating mga papa drivers na ngayon ay nakatutok sa kanilang mga sasakyan all over Metro and Mega Manila. Huwag masyadong mainis, maging kalmado lamang po tayo kahit na medyo matraffic. Dahil panahon pa ng lola mo may traffic na sa Pinas. Correct? Magandang umaga rin sa ating mga nanay na tumitigil ang oras. Kapag oras na ng chismisan dito sa 106.7 Energy FM. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo. At sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay may mga pinaproject. Diba? Hindi boylet kundi mga bagay na kapaki-pakinabang. Kayo'y nakikinig sa Baklitas. Woo! 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 Tatlo. Dahil bukas ay magse-celebrate na tayo ng ating second year anniversary. And after that, babagtasin na natin ang pangatlong taon ng Baklitas. Brain mo kailan lang nag-uumpisa lamang tayo, di ba? Ngayon ay ating babaybayin na ang pangatlong taon ng pagsisihing papawid ng programang The Baklitas dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Maraming salamat Pangga dahil binigyan nyo kami ng napakatinding regalo ngayong taon na ito. Sa pag-uumpisa ng 2024 ay nakamit ng 106.7 Energy FM ang 1 milyong followers sa ating Facebook page. Hindi nyo kami binigo. Ibinigay nyo sa amin ang aming hinihiling. Maraming salamat Pangga. At dahil dyan umantabay lamang tayo at manatili tayong umantabay sa mga programa ng Energy FM dahil mukhang may niluluto. Mukhang meron tayong pahabs. Uy, pahabs! Well, it's too early para mag-announce. Pero kilala nyo naman kami, hindi naman kami madamot. Lagi may pamigay, di ba? Lalo na sa mga nagmamahal sa atin. Hoy, speaking of nagmamahal, Pangga, magkano ba ang minimib? Eto lang ang istasyon, laging may bulol. Magkano ba ang minimum wage ngayon dito sa ating bansa? According to sa ating napagtanong kanina, nasa 600 plus na ba? Tama ba? Tama ba 600 plus? Ayun, ewan ko kung magkano ba. But anyway, hindi ko na rin inaalam kung magkano ang minimum wage. Pero ang alam ko kasi mahal ang mga bilihin ngayon. Eto Pangga magkano ba ang kinikita mo sa araw-araw? It is unethical to ask
kung magkano ang kinikita ng isang tao. Lagi niyong tatandaan yan. Huwag niyong tatanungin personally sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kung magkano ba ang sinasahod nito. Kasi kung magkano ang sinasahod nito, parang ito yung presyo ng kung magkano siya araw-araw. Dahil yan ang pinagkakabalan niya, 8 oras sa isang araw. Yan ang mga tatandaan natin. Iwasan nating tanungin kung magkano ang sinasahod at kung ilang taon na ang isang babae. Dahil, may rule ang mga kababaihan na hindi dapat yan tinatanong. Pero eto, nabunyag ang isang napakalaki. Napakamahal. Napakamahal naman talaga daw. Dahil nailathala nga ng isang director at writer na si Direk Ronaldo Carvalho ang minimum minimum wage, ang laki. Ang hinihiling, ang asking price ng kanyang talent fee nitong si Ian Veneracion sa festival, sa Tarlac Festival. Ang hinihingi daw nitong talent fee ay 500,000 pesos. Napakalaki naman, B! Ayon sa post ng batikang direktor si Direk Ronaldo Carvalho, ayan, ay 500,000 nga daw ang hinihingi nitong si Ian Veneracion na talent fee sa loob lamang ng 2 oras. Grabe! Hindi ko kinakaya. Ang laki ng 500,000, kalahating milyon. Nung matanong naman kung gaano katagal yung parada, kung saan a-attend lamang itong si Ian Veneracion para kakaway-kaway. Syempre alam mo naman, pag parada, pampadami ng tao, tsaka para abangan, kailangan merong mga celebrity, di ba? So in-invite nga itong si Ian Veneracion, pero trabaho yon dahil babayaran ng kanyang talent fee. Nung matanong nga daw ang kanyang road manager kung magkano, is 500,000 daw. Sa 2 oras. Ngayon, ang nakakaloka nito, ang hindi mo kakayanin. Kapag lumampas daw siya ng 2 oras, ang extension daw kada oras ay 100,000 pesos. Grabe naman, B. Sa akin, grabe kasi hindi ko naman kinikita yung ganyan, B. Napakalaki niyan, di ba? Bilang isang normal na mamamayang Pilipino, ako'y para bang nalulula sa ganung kalaking talent fee. Diba? Nag-host din naman ako ng mga event pero hindi naman ganyang kalaki, diba? Napakamahal pala ng kaway-kaway ni Ian Veneracion, ano? Well, sabi pa nga nitong si Direk Ronaldo, may chika-chika nga daw na baka nga daw yung road manager nga lang daw may kagustuhang maningil ng 500,000. Pero hindi lang yun na napag-alaman daw ni Direk Ronaldo doon sa coordinator ng naturang event na kumukuha dito kay Ian Veneracion. Meron pa daw itong kahilingan doon sa event organizer na dapat daw itong si Ian Veneracion walang kasamang ibang artista sa float. So sinong kasama niya, B? Kailangan daw may solo daw itong float, hindi daw dapat na may kasama. Grabe naman. Samantalang ng MMFF, ang Dongyan, di ba, nakikipagsiksikan doon sa di ba, sa kanilang float. Well, hindi naman natin kinokompara at hindi naman natin kine-question kung magkano talaga ang halaga ng dapat bayaran kay Ian Veneracion. Pero ako, nagbabase kasi ako sa kung magkano lang din yung kinikita ko. Di ba? Ako, sinita kora lang naman ako di ba? Sino ba naman ako para bayaran din ng 500,000? Pero kasi ako nalulula ako sa 500,000. Ika nga ng ibang netizen, napaka-OA naman daw. Napakamahal naman daw ng 2 oras na pagkaway-kaway ni Ian Veneracion. Ika nga nitong si Direk Ronaldo, buti sana daw itong si Ian Veneracion binabayaran ng ganyang kalaki sa taping sa mga taping niya kada araw. Hindi naman daw yata binabayaran ng 500,000 kada araw itong si Ian Veneracion para sa kanyang mga shows. Ang tanong, may show ba ngayon si Ian Veneracion? Pero hindi naman may pagkakala na Ian Veneracion is Ian Veneracion. Sikat na artista, di ba? Laging komento nga ng mga netizen, di ba, na parang hindi daw tumatanda at saka napakagwapo naman talaga. Di ba?
Pero yun nga lang, eto na nga, ang chika. So, nung sabi daw nitong si actually okay naman daw doon sa organizer. Lalo na sa pamunuan ng Tarlac Festival, sa government ng Tarlac, yung 500,000. Wala naman daw, hindi naman question, walang pagtawad or whatsoever. Ang hindi lang daw nila nagustuhan ay yung 100,000 na extension kada oras. Grabe, B. 100,000 B. But anyway, yun na nga. So sabi daw nung road manager ni Ian Veneracion doon sa coordinator na yes, okay na, sige na. Okay na kami sa 500,000. Pero Bito, hindi mo kakayanin. Nung umokay na daw yung road manager, ay day. Huli na ang lahat. Dahil nakikipag-ugnayan na daw ang pamunuan ng Tarlac Festival kay Papa Piolo. Trabaho na! Naging bato pa! Nakakaloka! So hindi natin sure kung natuloy ba itong si Ian Veneracion na kinuha doon or si Papa P. Pero according doon sa post nga nitong si Direk Ronaldo, hindi na yata natuloy na si Ian Veneracion ang kinuha. Dahil ang gusto nang kunin that time nung nakita nilang para nag-iinarte daw itong pamunuan itong kampo ni Ian Veneracion, si Papa Piolo na lang daw ang kukunin. Alam mo hindi ko naman di ba sabi ko nga hindi ko na question kung magkano ang halaga ng mga artista na yan lalo na pag nagpupunta ng event. Kasi meron ako napag-alaman. Ito may mga kaibigan kasi ako syempre sa showbiz, di ba? May mga kaibigan tayo nagtatanong-tanong din ako kung magkano ba talaga mga talent fee na yan. Napag-alaman ko kasi hit na hit ngayon, di ba? Napakasikat ngayon ng SB19. Ito ay ayon lamang sa mga napag-alaman natin, hindi pa natin sure kung talagang ganito kalaki ha. Pero according sa aking friend na nandyan sa ABS-CBN, ang kada event daw nitong itong SB19, itong grupong SB19 ay nagkakahalaga daw ng 2.5 million. Yon daw ang kanilang talent fee. 'Di ba? 2.5 million ang kanilang talent fee na ang gagawin lamang nila ay sasayaw at kakanta ng 3 pyesa. So, 3 songs ay 2.5 million. 'Di ba napakamahal? Sa atin 'di ba? Kung may mga pa-event tayo, syempre hindi natin kakayanin 'yun, 'di ba? Na kukuha tayo ng artista na ang halaga ay 2.5 million para sa 3 kanta. Pero hindi mo naman may pagkakaila kasi dito sa SB19 na napakamahal ng talent fee nila, pero sulit naman dahil napakahusay naman. 'Di ba? Kauna-unahang Pilipino na nakarating sa yung yung Billboard, yung Music Kemerut Barurut, 'di ba? Nakapasok sila doon. Nakaka-proud naman talaga tong SB19. Pero yung ibang netizen kasi na ikukumpara nila, 'di ba? Na kung 2.5 million, so parang nasa 500,000 per head ang hatian kung maghahati-hati pa kasi may hati pa diyan ng road manager, 'di ba? Depende pa kung sinong nag-ahente diyan, 'di ba? Hindi pa yan buong tagfa 500,000 yung buong grupo. Sabi nila itong si Ian Veneracion kakaway-kaway lang naman daw. Bakit daw 500,000? Actually, may dahilan kung minsan ang mga artista kung bakit naman nila Depende kasi yan Depende sa kalibre ng artista Kung yung kukunin mong artista kumakanta, sumasayaw, kagaya ng SB19, hindi mo naman na talaga questionin yung 2.5 million, di ba? 2.5 million? Ano ba pwede natin gawin sa 2.5 million? Pwede natin pampatayo ng bahay, tama? Pero kung gusto natin kasing i-entertain tayo ng SB19, pwede naman yung 2.5 million. Kung gusto nyo naman kawayan tayo ni Ian Veneracion sa loob ng 2 oras, 500,000. Yun lang. Napakamahal talaga yun. Hindi natin kinakaya. Ikaw Pangga, comment below nga kung magkano yung talent fee ng kakilala mong artista. Kasi, 'di ba? Confidential kasi yan Nasa kontrata nila yan na hindi pwedeng hindi pwedeng ilabas. May mga kakilala din naman tayo mga artista na kinukuha natin sa mga event. At dalasan may mga may mga hinihinging ride-ons, patawag doon. Yung mga yung mga gusto nila pagkatapos ng event, meron silang matutulugan, hatid sundo mo sila sa airport, mga ganon. Kasama yan sa mga kontrata nila.
At hindi yan kasama doon sa talent fee na pinag-uusapan ninyo. Napakamahal, di ba? Kaya sa mga nangangarap mag-artista, tara na, mag-artista na tayo. Kaway-kaway lang pala, 500,000 na, di ba? Diyos ko, kung kunin nyo, hindi kayo malulugi. Kakaway-kaway ako kahit 24 hours pa. Kahit hindi 500,000, big. Kahit ano lang, pangkain lang. Sama natin si Baby Toby. Di ba, Baby Toby? Kaway-kaway lang pwede na. Diyos ko, 500,000. Hindi kayo mapapagastos sa amin ng 500,000. Promise, tipid kami. Tumatanggap din kami ng labada. Dagdagan nyo 1.5. Kulamin ko yung kaaway nyo. Ay, nako Pangga. Enough na dyan sa mga usaping mga ganyan, ano? Alam ko marami sa inyo ang naiinggit dahil syempre tayo bilang normal na mamamayang Pilipino, talagang ano naman tayo, di ba? Pinagsusumikapan natin at pinaghihirapan natin ang bawat sentimo ng ating budget. Sabi nga nila, life is so unfair. Buti pa yung iba, no? Pinanganak na gwapo, maganda, artistahin, kaya kakaway-kaway lang. 'Di ba? May 500,000 na. Pero ikaw Pangga na ngayon ay nahihirapan sa iyong trabaho, laban lang, sikap lang, 'di ba? Kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong tadhana, 'di ba? Itinadhanan ganyan ang ating trabaho. Malay mo naman bukas makalawa, ikaw na rin yung nagbibilang ng milyon. 'Di ba? Kagaya ng na-achieve natin, sino ba magsasabi na makaka-1 milyong followers ang Energy FM, pero diba? Now, look at me, look at you. Naka 1 million na kami. Ay, nako Pangga. Ituloy-tuloy natin ang ating ang ating chikahan mamaya sa aking pagbabalik. Magano muna tayo, maghahanap buhay muna tayo at tayo muna ay mag-aawitan at magkakantahan on air. Hatid ko sa inyo ang mga magagandang awitin dito sa 106.7 Energy FM. Muli, ayan kayo pa rin ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo...